Marso taong 2001. Jane, halika, sumama ka sa akin. Isang boses ang aking naririnig at pinipilit niya akong sumama sa kanya. Lumabas ako ng kwarto para alamin kung sino ang taong iyon nang makita ko ang isang babae na nakatayo sa katabing silid, ang aming bodega. Nakatingin siya sa akin at nakalahad ang kamay niya sa kinarurunan ko. Gumalaw ito paabant at tumagos ito sa pader ng kasunod na silid, ang aming bodega at pagkatapos noon ay tumagos na naman sa pader sa may kusina hanggang pumasok ito ng banyo. Tumagos muli ito sa pader palabas. Hindi ko malaman kung bakit natatakot na ako ay patuloy pa din ang pagsunod ko sa kanya. Nasa dulo na siya ng aming looban nang ako ay makalabas. Doon ko lang napansin na hindi pala siya naglalakad dahil nakalutang ang kanyang mga paa sa lupa. Para siyang lumilipad ng nakatayo. Gumalaw na naman ito papunta sa pulo na katabi ng aming looban. Susunod pa din sana ako nang bigla akong magising. Pawisan at hirap na hirap huminga. Takot na takot ako noon dahil para siyang totoong nangyari. Hindi pa naman ako sanay na bukas ang ilaw sa pagtulog. Palaging madilim sa kwarto ko at nakalock ang pinto. Kinalimutan ko na lang ang panaginip at pinilit kong matulog ulit. Hindi ko inaasahan na simula lamang pala iyon ng isang misteryo. The Haunted Room, Lady in White Scene 2. Marso taong 2003. Jane, halika sumama ka sa akin. Nagising ako ng isang boses na muling tumatawag sa akin, sa isip ko, eto na naman siya. Iniikot ko ang aking paningin nang maramdaman kong umaangat ang itaas na bahagi ng aking katawan. At sa labas ng aking bintana ay nakatayo ang isang babae, ito rin yung babae sa aking naunang bangungot. Nakatitig siya sa akin at nakalahad ang isang kamay nito sa aking kinaroroonan, para bang ito ang nagpapagalaw sa aking katawan. Sa takot na baka ito ay lumapit sa akin ay tumayo ako at nagtangkang tumakbo papunta sa may pinto. Sa ginawa kong iyon ay nagkaharap kami sa may bintana. Masyadong makipot ang kwarto ko at maliit langgang pagitan ng higaan at ng bintana. Para lang akong nananalaman, sa harap ko ay ang bintana at ang babing nakaharap na ngayon sa akin. Tumakbo ako palapit sa pintuan ng kwarto kung ngunit ayaw nitong bumukas habang patuloy ang pagtawag ng babae sa aking pangalan. Sigaw naman ako ng sigaw, halos dibdin ko na ang pintuan ng kwarto ko para lang makalabas. Sa puntong ito ay nakatitig ang babae sa akin habang nakalahad ang mga kamay nito sa aking harapan, namumula ang mga mata nito at patuloy na tinatawag ang aking pangalan. Wala na akong magawa at tinakpan ko na lamang ang aking mga mata at sumigaw. Tigilan mo na ako Stephanie Baldosa. At bigla na lang akong nagising na kapos sa paghinga. Para bang nasa harap ko pa din ang babae sa aking panaginip. Nakapagtatakang naalala ko ang kanyang pangalan. Wala akong kilalang ganang pangalan, umiiyak na nagtakip ako ng kumot at may kaba pa sa aking dibdib, para bang nararamdaman ko pa din siya sa aking madilim na silid. Naisip ko na maaaring isang ordinaryong bangungot lang iyon, marahil natakot ako doon sa unang panaginip ko kaya tumanim sa utak ko ang mga nangyari. Pero mukhang mas komplikado pa ngayon ang sitwasyon. Ang Haunted Room, The Faith Healer Scene 3. Naikwento ko ang mga bangungot ko sa aking pinsan na si Jules. Kahit siya ay nagtaka sa dalawang magkasunod na panaginip na tila ba magkarugtong lang. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay hindi na ako muling nakatulog sa aking kwarto. Nagpupunta lang ako doon pagkukuha ng damit. Doon ako natutulog sa bahay ng pinsan ko na si Jules, doon lang din sa loob ng aming looban. Isang araw may isang faith healer na bumisita sa aming looban, ipinasundo pala ito ng tita ko na nanay ni Jules para magpagamot. Nagpunta din doon ang nanay at tatay ko dahil parehas din daw sila may nararamdaman sa katawan na hindi maganda. Gusto ni Jules na magpatingin din ako o magpatawas ika nga. Pero hindi ko gustong alamin kung anong meron doon sa mga nakaraang bangungot ko kaya lumabas na lang ako ng bahay. Sumunod naman sa labas ang pinsan ko pero makalipas ang ilang minuto, nagulat na lang ako nang tawagin ako ng mga tao sa loob ng bahay. Ako na daw ang susunod. Napatingin na lang ako kay Jules. Sige na para malaman natin kung ano yan. Anong sinabi mo doon? Wala. Sabi lang isulat ko ang age, name at birthdate mo sa papel.
Wala na akong nagawa kundi ang pumasok sa loob. Nagsimula ng ritual ang albularyo. Inangat ang nabuong kandila sa tubig at tumingin sa akin. Babae ito, na bumabagabag sa iyo. Kaluluwang hindi matahimik. Sa panaginip ba o nagpapakita talaga siya sa iyo? Sa panaginip lang po, nagtataka man ay sumagot na lamang ako, tumpak ang sinabi nito, baka nga makatulong siya. Nakikinig din ang mga magulang ko at nagulat na lang ng mga oras na iyon, noon lamang nila nalaman na may mga ganoon palang pangyayari sa akin ang hindi nila alam. Sino ang gumigising sa iyo pag binabangungot ka? Tinanong mo ba siya at kinausap kung anong kailangan niya sa iyo? Tanong ng albularyo sa akin. Wala, mag-isa lang ako sa kwarto ko, nagigising na lang ako ng mag-isa pagsasama na ako sa kanya. Nakakatakot nga siya, at hindi ko din maintindihan kung anong kailangan niya sa akin. Basta tinatawag niya lang ako at pinapasama sa kanya. Siguro may gusto siyang sabihin o ipakita sa iyo, bakit hindi mo ay sumama para malaman mo kung bakit kanya kailangan. Panaginip yun, hindi ko kontrolado ang mga nagyayari, at kahit sama-sama ako sa kanya, nagigising ako kaya hindi natutuloy. At kung sumama nga ako at di ako nagising, siguradong patay na ko ngayon. Malakas ang fighting spirit mo kung ganon. Ganito ang gawin mo, magpadasal ka ng 9 na araw sa bahay ninyo at pabendisyonan mo ang mga lugar kung saan mo siya nakita. At magpamisa ka sa simbahan para sa kanya. Lahat yon ay ginawa ko. Kaya akala ko ay tapos na. Hindi pa pala, at hindi ko akalain na mas malala pa ang mga susunod na mangyayari. Ang haunted room, ang voice scene 4, mag-isa lang ako sa bahay namin ng hapon na yun around 5 p.m. Dumating ang pinsan kong si Jules. Naisipan naming na maglaro ng baraha habang naka-on ang TV. Magkaharap kami noon sa sala, maliit lang ang bahay namin kaya bawat sulok ng bahay ay makikita mo kapag anden ka sa gitna, ang sala. Sa aming paglalaro ay nakarinig ako ng babae na umiiyak na parabang nanggagaling sa loob ng aking silid. Nasa gilid lang namin ang kwarto ko kaya malinaw kung naririnig ang umiiyak na babae. Tumingin ako kay Jules pero mukhang deadma lang siya. Mukhang wala naman siyang naririnig kaya hindi ko na lang ito pinansin para hindi na din matakot ang pinsan ko. Naulit ang pag-iyak ng babae at natigilan na din si Jules. Hindi mo ba naririnig yun, parang may umiiyak? Kanina ko pa naririnig, ayoko lang natakutin ka, akala ko kasi hindi mo naririnig eh. Habang nagbubulungan ay binawasan din namin ang volume ng TV. Baka sa kapitbahay lang naman yun. Sabay kaming naghintay kung mauulit ang pag-iyak. Nang biglang bumukas ang palyado kong ceiling fan sa kwarto at kasunod noon ay ang pag-iyak na naman ng babae ng mas malakas. Para bang nandun lang ito sa likod ng pinto ng aking silid. Sabay kaming napasigaw at napatakbo ng pinsan ko palabas ng bahay. Sa sobrang pagmamadali, hindi na namin nagawang magsuot ng tsinelas. Naisip kong baka nagpapaalam lang yung babae sa akin pagkatapos ng mga pag-asal at pagbendisyon na ginawa sa bahay. The Haunted Room, The Lost Spirits in 5. Isang gabi, nang matutulog na kami ng pinsan ko ay tinawag ako ng panganay kong kapatid na si Pardoy. Umuwi ako ng bahay para alamin kung bakit, kailangan lang pala ng tagaluto ng hapunan nito. Medyo late na kasi siya dumating galing trabaho. Marahil ay pagod na at gutom na ito. Pagkasalang ko ng sinaing ay bumalik ako agad sa kwarto ng pinsan ko. Ay mga pinagkukwentuhan kami ng gabi na yon. Nakalimutan ko na ang niluluto ko nang marinig ko ang kapatid kong sumisigaw. Sunog na ang sinaing. Galit na galit, nasigaw ng kapatid ko. Dali-dali akong bumalik ng bahay, sunog na talaga yung sinaing. Napag-alitan niya ko kaya hindi na ako nakalabas ng bahay, diretso akong pumasok ng dati kong kwarto, na sa ngayon ay kuya ko nga ang gumagamit. Sa sobrang sama ng loob ko ay doon na ako inabutan ng antok. Nagising ako ng madaling araw nang mapansin ko na may nakaupo sa tabi ko. Nakaupo siya ng paluhod sa tabi ng bintana kung saan tumatagos ang liwanag na galing sa buwan. Hindi ko talaga maaninag ang mukha niya. Naisip ko bigla si Jules, mahilig kasi siya na pagtripan ako pag hindi ito makatulog. Pero hindi ito gumagalaw, sa halip ay nakatingin lamang siya sa akin. Pamaling ako sa kabilang bahagi ng higaan nang biglang may bumaba ng hagdan. Biglang pumasok sa isip ko ang nangyari ng nagdaang gabi. So wala ako sa kwarto ng pinsan ko at wala dapat akong kasama sa kwarto. Sino ang katabi ko? Nagsimula na naman akong gapangan ng takot.
Hindi ko na maigalaw ang katawan ko, sa pagkakaalam ko ay nakatingin lang sa akin ang babaeng katabi ko at habang naiisip ko kung gaano ito nasigaw ng kapatid ko. Dali-dali akong bumalik ng bahay, sunog na talaga yung sinaing. Napag-alitan niya ko kaya hindi na ako nakalabas ng bahay, diretso akong pumasok ng dati kong kwarto, na sa ngayon ay kuya ko nga ang gumagamit. Sa sobrang sama ng loob ko ay doon na ako inabutan ng antok. Nagising ako ng madaling araw nang mapansin ko na may nakaupo sa tabi ko. Nakaupo siya ng paluhod sa tabi ng bintana kung saan tumatagos ang liwanag na galing sa buwan. Hindi ko talaga maaninag ang mukha niya. Naisip ko bigla si Jules, mahilig kasi siya na pagtripan ako pag hindi ito makatulog. Pero hindi ito gumagalaw, sa halip ay nakatingin lamang siya sa akin. Pamaling ako sa kabilang bahagi ng higaan nang biglang may bumaba ng hagdan. Biglang pumasok sa isip ko ang nangyari ng nagdaang gabi. So wala ako sa kwarto ng pinsan ko at wala dapat akong kasama sa kwarto. Sino ang katabi ko? Nagsimula na naman akong gapangan ng takot. Hindi ko na maigalaw ang katawan ko, sa pagkakaalam ko ay nakatingin lang sa akin ang babaeng katabi ko at habang naiisip ko kung gaano ito kalapit sa akin ay lalo akong hindi makapag-isip ng gagawin. Idagdag mo pa ang nakakatakot na tunog ng ceiling fan ko na pupugak-pugak na sa pag-ikot. At ang liwanag na galing lamang sa buwan na tumatagos sa bintana. Para na naman akong nanood ng horror movie at anytime ay pwede niya kong hawakan. Sa naisip ko ay bigla akong tumayo at walang lingon likod na binuksan ang pinto ng kwarto at lumabas. Diretso ako sa kusina kung saan ay kasalukuyan na nagliligpit ng plato ang aking ina. Ito pala ang bumaba sa hagdan kanina. Tiningnan ko ang oras para makasigurado, 3:00 ng umaga. Bakit ang aga mo gumising at dyan ka? Pala, natulog, tanong ng nanay ko. Oo nga may katabi kasi akong matulog. Sino? Si Jules. Anong problema dun? Wala akong kasama sa kwarto matulog kagabi. Napatanga na lang ang nanay ko at sinabing, okay. Akala ko pa naman ay tapos na, mas masama ata ngayon dahil hindi na siya sa panaginip lang nagpaparamdam at nagpapakita, The Haunted Room, My Room Door Scene 6. Maganda ang araw na yun. Habang nagpaplansa ako ng mga damit ay naglalaba naman si Jules sa labas. Nasa palengke na ang nanay ko nang ako ay magising. Habang namamalansa sa sala ay biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto. Sagad ang pagkakabukas nito at bigla ding sumara agad. Nagulat talaga ako. Una, ang sahig namin ay carpeted pero hanggang pinto lang ng kwarto ko. Kaya pag binuksan ang pinto nito ay medyo mahirap kasi sumasayad ang dulong bahagi ng pinto sa carpet. Hindi ito kaya ng simpleng hangin lang. Diretso lang ako ng planste ng damit nang bumukas at samarado na naman ang pinto na naulit pa ng maraming beses. Medyo mabilis lang siya, kaya naisip ko marahil ay pinagtitripan ako ng bunso kong kapatid na si Obet. Iisa lang ang pinto namin para makalabas ng bahay kaya wala itong ibang susuotan. Maliit lang ang kwarto ko at walang pagtataguan at kita mo ang bawat sulok ng bahay pag nasa sala kung saan ako naruroon. Inayos ko ang plansya at lumabas. Kinausap ko si Jules para abangan at gantihan ang kapatid ko. Nag-abang siya sa may pinto at ako naman ang pumasok ng kwarto ko. Subalit walang tao doon. Hinanap ko siya sa ibang parte ng bahay pero wala talagang ibang tao doon. Ako lang. Sa labas ko na lang ng bahay anabangan ang nanay ko dahil sa takot. The Haunted Room, Moonlight Scene 7. Tapos na ako ng pag-aaral sa vocational course ko na Computer System Design and Programming at doon na ulit ako natutulog sa kwarto ko. Medyo matagal na din akong nawala dito. Hindi talaga ako makatulog ng buhay ang ilaw at bukas ang pinto. Kaya kagaya din ng dati, natutulog pa din ako nang patay ang ilaw at lock ang pinto. Nagising ako na para bang may nakatitig sa akin. Pamaling ako sa may side table nang may mapansin doon, isang pares ng paa. Hindi ko alam kung bakit tiningnan ko pa talaga kung sino ang nagmamay-ari ng mga paa na yon. Unti-unti kong inangat ang aking paningin simula sa paa nito hanggang sa makita ko ang nagmamay-ari nito. Isang lalaki na duguan ang mukha at nakatungo sa akin ang aking nakita. Sagad ang ulo niya sa siling kaya nakayuko ito at diretsyong nakatitig sa akin. Napabangon ako sa aking higaan at napa-atres sa dulong bahagi nito, nang biglang may isang kumpol ng usok ang biglang umikot at nagkorteng babae sa bahaging iyon ng higaan. Inilahad nito ang kamay niya sa akin at sumigaw.
Napa-atras ako sa may gitna ng higaan, takot na takot ako at sigaw ako ng sigaw. Wala akong matatakbuhan dahil ang lalaki ay nasa may pinto ng aking silid. Tinakpan ko na lang ang mga mata ko at umiyak habang nagdadasal. Narinig ko ang kapatid ko na tumatawag sa labas ng aking kwarto. Pagmulat ko ay para lamang akong nanaginip. Nakahiga pa din ako sa aking higaan ngunit basa ng luha ang aking mga mata. Nang sumunod na gabi ay ganoon na naman ang aking pakiramdam. Para bang may nakayakap sa akin ng mahigpit at halos hindi na ako makahinga. Parang may mali, naisip ko na isa na naman yung bangungot. Nagdasal ako ngunit parang hindi ko. Memoryado ang dasal na madalas. Kung naman gawin, Diyos ko gisingin. Ngu ako, at bigla akong nagising nang humahanggos, nang biglang may para. Bang sumasabunot sa aking buhok. Sa gilid na aking mata ay may babaeng nakatitig sa akin, nakahiga sa aking tabi pero hindi ako makagalaw para lingunin ito, para siyang sumisigaw dahil bumubuka ang bibig nito pero wala akong naririnig na boses galing sa kanya. Nagpilit akong makagalaw at napaharap ako sa kanya, nang bigla itong sumigaw. Pero bigla din akong nagising, totoo na. Nakiramdam ako kung may mangyayari pa pero totoo na talaga, gising na ko. Double dream, hindi ko alam na mangyayari yun sa akin. Bumalik ako sa albularyong nang gamot sa akin noon, dinala ko ang mga talisman ng tatay ko, ang Eye of Horus o One Eye at ang Anghel Gabriel. Nagtanong ako kung may silbi ba yon at paano gamitin dahil sayang naman. Nagalit siya nang makita ang One Eye, ang sabi niya kaya marahil nilalapitan ako ng mga ligaw na kaluluwa ay naisip ng mga ito na kaya ko silang tulungan. Naiwan sa akin ang Anghel Gabriel bilang proteksyon sa mga kaluluwang ligaw. Simula noon sa tuwing sasapit ang araw ng mga kaluluwa ay ipinagdadasal at ipinagtaytirik ko ng kandila sa bahay namin ang kaluluwa ng babaeng nagpapakita sa akin para sa kanyang katahimikan. The Haunted Room, The POSSESED Scene 8. Nang manganak ako ay umalis na ako sa bahay namin. Doon na ako tumira sa bahay ng asawa ko pero nadalaw pa din kami sa aming bahay kung saan naman nagtitigil ang aking ina at dalawang kapatid. Kapag umaalis ako ng bahay namin ay hindi ko nararamdaman ang presensya ng babaeng nagpapakita sa akin noon. Pero sa tuwing doon kami natutulog ng aking asawa at aking anak na nasa 2 taong gulang noon, ay nagigising siya ng 3:00 ng madaling araw at nag-aayang lumabas ng kwarto at doon na lamang ulit makakatulog sa sala. Sabi nila devil's time daw yun, kaya medyo nababahala ako. Simula noon ay hindi na kami doon natutulog, dumadalaw na lang kami at pagdating ng hapon ay umuwi na din. Wala naman sa ibang lugar ang bahay ng pamilya ng asawa ko, 3 kanto lang ang layo nito mula sa amin. Sa unahan ng bahay namin ay ang bahay naman ng tiyahin ko na may 2 anak, si Ronel at Rose Ann. Ang payo ay parehas silang dancer. Isinama si Ronel ng asawa ni Rose Ann na si Botchoy na noon ay miyembro ng isang dance group sa aming lugar kaya napasali ito sa grupo na iyon. Hanggang sa magkaroon ito ng kasintahan, hindi nagtagal ay tumigil na ito sa pagsasayaw at nag-focus na lamang sa pagtatrabaho. Napalayo siya sa aming lugar pero kasama pa rin niya ang kanyang nobya. Noon ay para silang may sariling mundo at hinadlangan iyon ng mga magulang ng babae. Umuwi si Ronel sa aming lugar at doon na lamang naghanap ng mapapasukan. Nakasama naman siya sa mga nag-construction sa Dikaliwang barangay. Ito ang ikinabubuhay ng karamihan ng mga kalalakihan na kamag-anak namin. Simula noon ay parang iba na si Ronel. Naisip nila na malamang ay dahil sa depression sa kanyang dating kasintahan kaya siya madalas tahimik at nagkukulong sa kwarto. Minsan ay nag-inom pa ang aking mga pinsan sa kanilang terasa ngunit bigla na lamang niyang inundayan ng suntok ang isa sa mga nag-iinom na si Morris sa hindi malamang dahilan. Nagagalit din ito sa mga boses ng lalaki. Hindi non-timol. Modolo no itong hindi nagtagal ay madalas na itong magwala sa kanila. Nung una, akala ng aking tiyahin ay simpleng init lamang ng ulo at depression ang dahilan nito, kaya ikinulong nila ito sa kwarto dahil hindi nila ito mapigilan. Sinubukan itong dumaan sa kisame ngunit hindi pa din nila ito pinabayaan na makalabas. Ikinakandado nila ang buong bahay para hindi ito makalabas at makapanakit. Kung minsan ay naabutan pa ito ni Rose Ann na nakaharap ng salamin na tila ba nagsusuklay ng mahabang buhok kahit maiksi lamang ang buhok nito. Kaya napagdesisyonan nilang maghanap ng psychiatrist para kay Ronel. Isang araw ay bigla itong nagsisigaw sa kwarto. "Ronel, ma, tulungan mo ko. Kaya nyo bata, 2 sila.
Para itong nauupos na kandila na inilalayo ang sarili sa mga tao pero humihingi siya ng tulong na huwag siyang bibitawan at ibigay sa kung sino man ang nakikita nito sa loob ng kwarto. Nani, ano ba yun anak? Arnel, tawag ng aking tiyahin sa asawa nito. Madami ang tinawag na kalalakihan ng aking tiyuhin para hawakan si Ronel. Nagwawala na ito at sumisigaw. 8 malalaking pinsan at tiyuhin ko ang humawak sa kanya. Ibinalot sa kumot sa katawan nito para hindi siya makapiglas. Ang boses nito ang sobrang nakakatakot. Tila ba sobrang laki at tila ba ito ibang nilalang. Ang mga mata nito ay nanlilisik habang tinitingnan ang mga bumubuhat sa kanya. Ronel, maayoko. Tulungan mo ko. Maayoko na. Dinala siya sa isang albularyo. Nang iuwi ito sa bahay ay hindi na ito nagwawala. Ang sabi ng albularyo ay huwag hayaan na mag-isa at walang kausap. Huwag magsuot ng shades sa loob ng bahay at siguruhin na nasisikatin ito. Nang sumunod na araw ay niyaya ni Botchoy sa kanilang bahay ang kapatid kong bunso na Soobet. May dumating daw na bisita galing Bicol at albularyo ang isa sa mga ito. Nang makita nila ang albularyo ay agad nila itong kinausap. Botchoy, may ipapatawas sana ako, kapatid ng asawa ko. Pwede ba? Sabi ni Botchoy sa albularyo. Ipinasulat nito ang pangalan, edad, at kapanganakan ni Ronel. Kumuha ito ng mga tuyong dahon at kandila, sinindihan at itinulo sa isang planganang may tubig. Albularyo, yung kapatid niya ang sinusundan ng babae na nasa kwarto ng bayaw mo, habang itunuturo ang kapatid ko na si Obet, hindi ito makadaan dahil sa kam ang nakaharang sa dadaanan niya. Tanggalin niyo ang kama sa pwesto nito, mayroon din sa kwarto niya na cabinet na may zipper. Pausukan mo ang loob nito para hindi na nila guluhin ang bayaw mo. Nagagalit din ang lalaking kaluluwa doon dahil hindi makadaan ang babaeng kaluluwa. Nagulat ang kapatid ko sa sinabi ng albularyo dahil wala naman silang nabanggit na kahit ano tungkol sa nangyayari at lalo na ang tungkol sa akin. Hindi na nila ito nagawang tanungin sapagkat nagmamadali nang umalis ang albularyo dahil nakahanda na ang sasakyan ng mga ito. Ginawa nila ang lahat ng ibinili nito. Pinadasalan at pinabendisyonan na din ang buong bahay para sa ikatatahimik ng lahat. Sa ngayon ay wala pa naman siyang nasasaktan ulit at hindi na siya nagwawala. Palagi pa din siyang kinakausap para masigurado na wala nga itong nakikita o hindi ito nasa sanibon ng kung anong entity. Hindi pa din ako nagpapatingin sa albularyo para malaman kung nandoon pa ba sa bahay ng tiyahin ko ang espiritu ng babaeng nagpapakita sa akin na napadaan sa kwarto ng pinsan kong si Ronel. Itim na mahika. Ang tawag sa mga witches na ginagamit ang kapangyarihan sa masamang mga gawain. White magic. Ang katinggali ng mga black magic user witches. Folk magic. Ang tawag sa mga nagpapagaling gamit ang halamang gamot. Sa lahat ng mga bagay o ganitong pangyayari, isa pa din ang ating pwedeng sandalan. Dasal at pagtitiwala sa ating lumikha.